Hello again, Jeffrey here. Welcome back to my channel. And we are now on my part 4 Road to Recovery series video, focusing on how I manage my blood sugar. Today we're talking about most important muscle in our body. Ito yung ating pag-iisip. Hard truth lang, no? Maraming kababayan tayo na hindi ito pinapansin, no? Ang ating doktor, bibigyan lang po tayo ng abiso. Isasabihin niya po sa atin kung anong karamdaman natin. Bibigyan tayo ng gamot na dapat nating inumin. Pero ang pinakagamot po natin ay ang pagbabago ng ating nakasanayan na kinakain. So, kailangan natin set ang ating pag-iisip na hindi na tayo pwedeng bumalik sa normal nating nakasanayan na kinakain. So, ito yung isa sa pinakamahirap na pagsubok ng merong diabetes. Yung emotional toll, I'll be honest with you, hindi ito napakadali. It will gonna break you. There will be some days na maiiyak ka na lang. Hindi dahil sa gutom eh. Yung mental and psychological toll of diabetes and the side effects ng mga gamot. It will push your mind to a very difficult place. But nandito tayo para magtulungan. Ito'y doable. You can build a new normal. Ano yung 4 na steps na ginawa ko nung nasa ospital ako bago ako umalis para masimulan itong bagong normal sa aking dieta. Okay. Dapat number 1, tatanggapin natin na mayroon na tayong diabetes. And self-control. It will start from you. You have to be the one to say no to the food that you don't need to eat. You are the only one who can control yourself. Your mouth, your hands, ikaw ang nasusunod. This is the first big victory. Basta gagawin mo muna ito sa sarili mo. Ikaw ang magsasabi sa sarili mo na hindi na pwedeng bumalik sa dati. Kailangan ko nang baguhin ang namali kong nakasanayan sa pagkain. Number 2, kailangan natin turuan ang ating sarili. Kailangan natin intindihin itong sakit natin. Itong diabetes na to ay hindi natin alam to pag once na tinamaan tayo. Yes, narinig natin sa iba, pero kailangan ikaw ang magturo sa sarili mo kung ano ang nakuha mong diabetes, anong klase ng diabetes meron ka. Once na binigyan ka ng gamot ng doktor, kailangan ikaw ang umalam kung ano ang nagagawa ng kada gamot na binigay sa iyo ng doktor. Hindi lang kung ano ang nagagamot nito, kundi ang epekto nito sa inyong katawan pag once na ininom mo to. And alamin mo din kung ano yung dapat mong kainin daily and regularly and consistently to keep you not just alive, but of course, healthy. Research and advocacy. Don't be afraid to question things. Huwag ka matakot magtanong sa inyong doktor. Tandaan mo, habang nasa ospital ka, pag na-ospital ka at na-diagnose kang diabetes, at kasama mo ang doktor, magtanong ka ng magtanong. Kasi pag once na umalis yan, at wala ka na sa ospital, kada bisita mo kay doktor, bayad po tayo ng bayad. So before you start a new medication or supplement, tandaan nyo po, alamin nyo din po kung ano po yung inyong sinusubo at nilalagay nyo sa inyong bituka. Understand ko anong ginagawa nito sa ating katawan, ano ang epekto nito, ano yung magandang naidudulot, at the same time, ano yung posibleng maramdaman mo pag once na ininom mo to. Be an active participant on your treatment. Huwag tayong subo lang ng subo at bahala na.
gagaling naman tayo. Iba tong diabetes, to be honest. Hindi to ordinaryong sakit o lagnat na parang after ilang araw lang gagaling ka na. It is a very long medication na it will take you a lot of time, not just in months. It can take you sometimes years, and some other people decades. Sometimes yung iba hindi pa nga more than half of their life they're battling this diabetes because sometimes they're not educating themselves. They're just taking it for granted yung gamot. Kasi nga may gamot, yan, bahala na anong pagkain na kainin ko. Sige lang. Mali yun. Okay. The recovery routine includes exercise every day. Kung kaya nyo pong maglakad even 10 minutes kaysa wala. Importante po to. Exercise, proper rest, and your medication is a daily life new normal. Your body needs movement every day. But it also needs silence or katahimikan or meditation for your mind to recover. Importante rin pong mapahinga ang ating pag-iisip kasi nakakatulong pong ma-relax ang ating katawan, pag-iisip, kasi ang ating blood sugar, pagka masyado tayong stress din, tumataas ang ating blood sugar level. So, kailangan po hindi na tayo na-stress. Yes, hindi natin matatanggal pero pwede nating ma-manage. Tandaan lang po natin na hindi tayo pwedeng ma-stress ng magpadala sa stress kasi hindi makakatulong din po sa atin. Then, okay. Now, pag naset na po natin na lahat itong routine na to, ito'y isang daan lang sa simula ng inyong bagong normal. It wasn't just about the body, it was about training your mind. Sinasanay na natin ang ating pag-iisip kung paano tayo makaka-recover sa diabetes. Ngayon, sa susunod po na aking video naman, ako'y mag-share naman sa aking practice side kung paano ko po tinatrack yung kada kinakain ko po, medication, exercise, hindi lang din po yung blood sugar, timbang, pati din po yung ating blood pressure. Kailangan natin pong i-check din po as much as possible. If you can do it every day, better. Kasi doing it routinely would make your mind, yourself, na madisiplina na wag nang bumalik sa dating nakaugalian. Yes, hindi tayo perpektong tao. Kailangan din po natin i-enjoy ang buhay. Pero hindi naman sinabing i-enjoy ang buhay ng walang accountability sa ating kalusugan. Kailangan po natin tandaan, kung gusto po nating gumaling, tayo po ang unang gagamot sa ating sarili. Hindi po ang doktor lang po ang magkukwento o magsasabi kung ano yung dapat mong inumin na gamot, ano yung tama at mali. Kayo lang din po ang susunod or makakagawa ng ano yung tama at makakaiwas sa mali. So, salamat po ulit sa inyong pagsubaybay, and sa susunod po ulit na video, Jeffrey po. Till next video. Bye-bye.